ay abot kamay na. Ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. East
Eastern Visaya. Anatan oras, may na nakita 5 minutos na nakalabay ha alas 8 sangkay. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga, din naman na syudad dito na Boronga na probinsya ng Eastern Samar. At din kamplon ito ni maging host para hindi nga ato na Lunes nga edisyon. Ha ato na taramdan, siyahan nga Lunes nga adlaw ito na bulan hit Hulyo. Hulyo sa 2026 sangkay. And good morning, gihapon natin mga makakabakyang yan ang takna pagpatin mga sumat, palibot abugos nga riyon 8. Maupay nga aga nga dakan ati Susette Pertensio from Radyo Pilipinas Calbayog, Mama Gemma Distriza, Radyo Pilipinas Sugod. Sugod man, Mama Mary Lailani Pitaw Tupaz from the Philippine Information Agency Biliran, and Ma'am Micaela Gongora from DYDC-FM. Siyempre, ito na yung mga kaupod nga da istasyon mo paghihapon nga aga. And nga diliwat ha, ato na dapit. Good morning aton mga news contributors yan ang adlaw. Tikang kanda Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Ang aran ito, bugos nga person ni DYS, Aman Station Manager at Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Administrator Buboy nga nanaka na ka-partner, Didia Master Control, Engineer Victor de Dios. Sugad man, good morning. Hiton, masiling hiton na aton na live stream, yan ang atak na ipinaagit ito na aton official Facebook pages. Nga na mga nagpapabilin, dito nira tagsa-tagsa nga panimala yan ang atak na. Ayan, sangkay. Once again, good morning, Eastern Visayas. Yan ang atak na, syempre, kuhaon tanton mga pasiunang impormasyon. Mga lari uluhan, hulagway hiton panahon. Syahan unahon ta, nga to Radyo Pilipinas Calbayog. Mati kang naman kan Ate Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visaya. Ate Suzette, good morning. Yes, good morning. Mapay nga aga Ate Dayan Camplon. Ngan sa bugas nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mapagihapon nga aga sa aton ka-sister station dida sa Sugod Southern Leyte. Mapay nga aga Ate Gemma Destriza ngan sa bugas nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Mapaghihapon nga aga sa aton kasugbong sa Academe. Good morning, Ma'am Micaela Gongora sa DYDC-FM sa VSU nga sa bukos nga puwersa sa niyo stasyon sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. And of course, di rin natin kalimtan, mapay nga aga, good morning gihapon sa aton ka-PCO. Okay nga aga, Ma'am Mary Lailani Tupaz sa PIA Biliran ng sa bukas na puwersa sa Philippine Information Agency sa pagpamuno ni Sir Rian Arito. Sa ngaran sa Acting Kitchen Manager, Hinaro Nabulon, ako ni mga kaupo diyan na nga Lunes san aton taramdahan. Good morning, Eastern Visayas, Suzette Pretensio. Ngan kaupod naton sa Master Control si Raizano Barandino, nga naton mga OJTs from NWSSU. Kaupod gihapon naton sa Master Control si Brenda Fortuna, ngan si Angel May del Rosario. So yes, dili Ate Dayan, amon panahon update. Sa naglabay nga weekend in pagkakulop, nag-uuran man ko dito sa Calbayog. Pero sa pagkaya basar sa forecast, in may adalasan gutiay nga tsansa san pag-uran para yan nga adlaw san Lunes, July 6, 2026 dito sa syudad San Calbayog. Sa pagkaya amon temperatura, we are at 28 degrees Celsius but it feels like 36 degrees Celsius. So, saya na pagbiyahe man naton today pa opisina in medyo nasirak man si Mr. San. So, ini ato nala pagpahinomdom sa aton mga mamaratiyan sa mga empleyado, mga estudyante nga apisar waray kita sa forecast nga hitaas nga rainfall yan nga adlaw san Lunes. Maging Girl Scouts and Boy Scouts gihapon kita mag-prepare sa aton mga pananggasan oran, payong o kapote o mga kalo kay iniman labinan payong magagamitan man naton in case kung umuran man o mag-adlaw la. Ngan
Update kita sa aton kuryente sa pagtiyanan sa Malco 1 in waray nagpagawas sa abiso sa pagkaparong sa kuryente pero an NGCP han may adasan scheduled power interruption. So yan ang ati arabot Saturday, July 11, 2026, mapaparong ang kuryente 30 minutes in between 6:10 a.m. to 7 a.m. Ngan mapaparong utro ang kuryente 30 minutes in between 11 p.m. to 11:59 p.m. So ang mga apektado nga area, mapaparong ang kuryente sa Karaymon Substation, feeder F41 and F42. Ngan mapaparong gihapon ang kuryente sa San Agustin Substation, feeder F31 and F32. So para naman sa atong tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated nagpagawa sa bago nga report sa water sources status update. So pagkaya na Ate Daisy, Ate Gemma, Mami Kay, Ma'am Lailani, amon nga di mga main water sources sugad na lasan Pasungon Creek, Panas Falls, nga Hamonini River in nagpapadayon nga hamubo ang water level. So mao nga asyanin rason nga nakaka-eksperyensya lagi hapon ang mga concessionaires sa Calbayog Water Company sa low pressure o diri nga ni no water labi na sa mga hitag-as nga mga lugar ano. So apisar nga nagparauran man siguro mao nga nag-wonder ka mo kay nano nga maluya lagi hapon ang abid sa tubig. Ito nan rason ano nga hamubo lagi hapon ang water level sa aton main water sources. Kaya pag-uran man gud didi hindi rin man duro diretso ano. So pa bugso-bugso la. So malaksi nga nahuhuman liwat dayon ang pag-uran mao diri siya enough para magka-overflow ano magtaas ang water level sa aton mga water sources. So mao pagpahinumdom lagi hapon naton kung may ada sa time nga masulog ang abid sa tubig in magsalod na lakita no para may dakita gagamiton sa aton pan-adlaw-adlaw. So anyway, asya aton mga quick update la sa kamutangan dide sa Calbayog. Para sa ating mga nahikay nga balita, at ating mga top stories of the day. Sustainable tourism ginduduso sa Samar. Samtang 73% sa mga infrastructure projects sa Calbayog para sa tuig 2025 na kumpleto na. 13 nga peace builders sa Northern Samar nakakarawat san ayuda ilarom san Iklip. Samtang 16 nga munisipalidad sa Northern Samar gindeklara unstable internal peace and security condition o SIPSC. Ngan FRP Mayor's Cup Season 4 opisyal nang ginabrihan sa Santa Margarita, Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo kay ato nini igdedetalye sa second part sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Namang salamat Ate Suzette Pretensyo at mga pasinong impormasyon no? Pero pareho nga di ano pagkakakulop danay may arapatigdaing pag-uran. And sa kain nga ito naman kita haton na sister station gihapon from Radyo Pilipinas Sugod. Mama Gemma Distriza, good morning. Morning, ang pagtraktahin ng Eastern ceremony sa Visayas. FTDB hearing room sa Maynila. Kasama sa Supreme Court morning, Justice Samuel Eastern Visayas. Justice Raul Villanueva. Yes, good morning, good morning. Layunin ng Unified Health. And thank you so much. Mura magnahisapaw na to dire. Oo. Good morning, Miss Dayan. Uy, you look so pretty, no? Humana nag-leave. Oo. Na-enjoy ang leave. Abroad siguro. Oo. Nagmami di ay. Yes. Good morning, Tab, no? Sa atong mga kauban pa nato diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, Miss Suzette Pretensyo. Good morning. And good morning sa atong kauban sa Philippine Information Agency, si Mama Lilani Tupas. Good morning, Ma'am Lan. O good morning kang Miss Mikay Gongora. Yes, sa atong kahimtang karon diri sa atong panahon sa Southern Leyte, gagahapon no, medyo init karon, very early mipakita na ang bidlisyo sa adlaw pero naman lagi tay
hulga karon sa dili maadjong panahon. And then mura ra ba jud og stariray kaadyo ang Eastern Visayas. So amping lang jud ta kanunay mga higala kay the other day kusog-kusog jud ang pag-uwan, madyo unta og mahilis rin ni dili jud ni makasud dinhi sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Kay makasud na ni si Inday na pud ang ipangalan ni ini, no? So amping-amping lang ta kanunay mga higala, ilabi na sa katong mga biyahidor. And then di pud ta mo kumpiyansa kay init pud kaadyo ang panahon, dadjud ta sa atong panangga sa init ug uwan ang atong kasaligang padyong. And then sa atong supply sa kuryente, datong Sabado taas-taas jud ang NGCP maputudong, no? Whole province of Southern Leyte, 6 o'clock in the morning, alas 5 pagani, ingon 5 o'clock in the morning and then 6 o'clock in the evening, pero abot pa jud alas 7 sa gabi. So perti jud inita sa atong perti inita sa atong palibot mo tong uban dito jud in town sila dito silang mga ang uban ning gawas atong dagat, samot pud kainit ang dagat, no? So perti jud inita sa atong panahon sa pagkakaron mga higala. So na mao man jud ta kay dol-dol man kita sa equator, wa jud tay mahimo niini. Sa atong peace and order situation diri sa atong lalawigan after sa atong pagsaulog sa atong 66th founding anniversary, nagpabilihap sa og linaw ang ato nga lalawigan. Dunay ginagbay nga mga panghitabo, mga vehicular accident nga gani gikamatay jud in town, no? So ubang mga nabiktima niini apan sa kinatibukan very manageable ang ato nga lalawigan sa pagpanguna na sa ato nga PNP ug sa atong mga elected officials sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Ug sa ato usab nga mga adlong Lunes karon, no, balik sa eskwela, gipatuman gihapon ang pag-inspection sa ato nga mga kabataan before sila mosud diha sa mga tunghaan. Apan sa ato gikaingon overall situation nato hapsay og linaw ang atong lalawigan. May dawi atong katugbang diri sa Master Control si Parinuel Palugod o nga atong mga makauban nato karon ang atong mga frontliners, sila si Aljon Malot, Ruya Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Urit Atwil, Jevic Epis, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaraz. And then magpasalamat po ta sa support sa atong admin, sila si Miss Rosemary Mikate, Junjun Amora o ang atong security guard officer nga si Igoy Paul. O para sa mga naguna natong mga kalambuan para karong buntaga mga higala, Paudyog Run 2026 ipahigayon sa Tomas Opos. Ihatag ang detalye pinaagi ni Ruel Bugnos Jr. Samtang Abaca Coalition second quarter meeting gipahigayon diri sa Sogod. Malampusong product demonstration sa mga produktong gikan sa kamote gipahigayon sa Southern Leyte. At masayran pinaagi ni Jevic Epis o mga informasyon alang sa 2026 BSK election sa Anahawan gipasabot na sa COMELEC. Pinaagi ni Ms. Ruya Mikate og LGU Silago giablihan ang aplikasyon alang sa Accredited Community Disaster Volunteer Program. Ihatag ang detalye ni Aljon Malot og ang DPWH First Southern Leyte District Engineering Office nangandam na sa panahon sa ting-uwan. Ihatag ang detalye pinaagi ni Dalia Urit Atwil og atong masayran ang kinatibuk-an nga informasyon inigbalik dinhi sa atong tulumanon sa atong panag-uban. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Ma'am Jama Distriza. Hadto na mga pasiunang impormasyon. Nagdara oras 19 minutos na nakalabay, halas 8 na aga. Ganang to naman kita biliran sangkay para gihapon hiyan na mga pasiunang impormasyon from the Philippine Information Agency, tikang kan matikang kan Ma'am Mary Lailani Tupaz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Mary. Nakamute siguro. Ma'am Mary Lailani, Anthony mo po. Ayan, ada na. Okay na. Yes. Okay. Okay, again. Good morning, Eastern Visayas. Marag busy mi diri sa Biliran kay duha man lang mi diri nga staff sa PIA Biliran. Then ako manager si Rodrigo Victoria. Ang regular nga mo-attend aning program is ato karon sa LGU Kawayan. Nag-attend siya sa Universal Healthcare Consultative Meeting with DOH.
ngadto sa LGU Kawayan. Then karon nga buntag sa kahimtang sa panahon no diri sa biliran is very good siya taliwala sa makaharadlok kuno nga super typhoon Bavi. Marag init mi diri karon sa biliran. Murag mag-andami sa among payong against sa kainit karong adlaw. Then about sa among kuryente, walay brown out, wala say kuan kay nga fluctuation, okay ra ang kuryente namo diri. Ingon man sa mga ang among internet connection diri, no? Ang among connectivity diri sa internet okay kaayo karon nga adlaw. Anang amo sad nga tubig, walay reklamo sa kawalay supply, daghan man mig tubig diri sa probinsya sa Naval, particularly sa Naval. Daghan mi og tubig diri sa Naval. So mo na siya karon no, ang among kahimtang diri sa Naval biliran nga okay ang tanan. Sa among pong kahimtang sa peace and order, generally peaceful gyud ang Naval ug ang tibok probinsya sa biliran. Then mo rita sa atong balita karon nga dala sa biliran no? Balita para i-share na mo sa tibuok rehiyon. Ang una namong balita is LGU Kawayan midawat og 800,000 pesos nga grant gikan sa DOST alang sa pagpalambo sa industriya sa Kawayan. Bambuha ang lungsod sa Kawayan modawat og 800 grant gikan sa DOST para sa industriya sa bambu. Then, SSS Kasangga Collect Program nagpalapad sa Social Security Coverage sa biliran. Ang detalye diini inyo nang mabati sa sunod nato nga party sa atong programa. So, mao lang to ang tanan diri sa Naval Biliran o sa tibok probinsya sa biliran. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Ma Mary Lailani Tupaz sa ton pasiunang impormasyon. Pareho gihapon yan ang adlaw ano di City Borongan. Yan ang aga maadlaw masira kiton adlaw. 22 minutos na nakalabay, alas 8 nganto naman kita DYDC FM. Para gihaponin mga pasiunang impormasyon, matikang naman ka na Ma'am Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Happy Monday. Maupay na aga. Iyo dida Borongan, Radio Pilipinas Borongan. And of course, kang Ma'am Dayan Camplon. Maupay na aga gihapon. Radio Pilipinas Calbayog. Pinagi kang Ma'am Suzette. O sa kanatibuk ang puwersa sa RP Calbayog. O sa mga nagpaminaw nato diha sa Samar, sa mga waray-waray. Yes, maupay na aga. Good morning. Maupay na aga gihapon. O maadyong buntag kang Ma'am Gemma Destrisa. Da sa Radio Pilipinas Sugod. Yun man, maadyong buntag, maing buntag kang Ma'am Mary Lailani Tupaz sa sa PIA, Philippine Information Agency, Biliran. Yes, atong tunghaan Visayas State University sa atong dakbayan sa Baybay Leyte. Good morning, maadyong buntag, maayong buntag, ug happy Monday. Permiro nga Lunes sa bulan sa Hulyo 6 tuig 2026. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang iyong makauban karong adlaw Lunes. Maghatod kaninyo sa mga balita, updates, kalambuan, gikan sa dakbayan sa Baybay. Alang sa itong mga pasiunang impormasyon, mga higala, maguna kita sa update sa itong panahon. So, diri sa dakbayan sa Baybay, particularly diri sa VSU, dili gyud ingon kainit ang ato na sinati nga panahon. Apan, walay pag-ulan, dili pud ingon nga madag-umon mga higala, no? So, dili lang gyud ingon ka sirak ang atong haring adlaw sa karon inarong mga orasa. So kini nunot pud ni sa gipagawas nga weather forecast sa Pag-asa ganing alas 5 no ning adlaw Hulyo 6 nga atong panahon karon ana sa partly cloudy skies to at times cloudy with the rain showers or thunderstorm. Ana sa 25 degrees Celsius to 31 ang atong temperatura nga masinati karong adlaw mga higala. Sa lain pa nga mahinungdanong pahibalo, so ang atong Baybay City Information Office nagpahibalo nga duna lamay priority number ang dawaton or accommodate sa National ID Registration Team karong maabot nga Hulyo 11, 18 ug 25. Mga adlawng Sabado ka na mga higala sa bulan sa Hulyo ning tuiga dito sa may Baybay City Hall. Busa kung wala kay priority number,
wala ka naka-secure o priority number gikan sa Baybay City Information Office, ayaw na lang gajud pag-adto sa City Information Office sa Baybay City Hall. Sa naaso yung mga date no, July 11, 18 and 25 aron dili mausik ang imong kahago og pamasahe kay dili gayo di-accommodate ang walay priority number atol ni ining maong National ID Registration mga higala. Ang maong aktibidad pagasugdan alas 8:30 sa buntag nga kutob mahuman ang ma-accommodate nila no ang 70 ka mga tawo nga adunay priority numbers. So mamahimong magpaabot na lang sa sunod nga schedule sa National ID nga i-post sa Baybay City Information Office o sa Baybay City Updates sa mga wala nakakuha og priority number mga higala. Sa lain pang pahibalo ang atong Visayas State University Admissions Office. Nagpahibalo nga extended no ang atong one-stop shop enrollment. Oo, extended until July 10. That is a Friday. Para ang mga pre-enrolled qualifiers matagan og opportunity to complete sa ilahang enrollment process. So previously July 9 raon ta ni apan gi-extend og 1 day to July 10 para makapa-enroll pa no ang mga pre-enrolled qualifiers. Ang atong University Health Service nagpasabot usab nga di ba na move man ang original schedule sa freshman medical examination from July 6 to July 7 to 8 og nunot ni ana na move usab ang medical examination sa graduate school. Ang bago nga schedule on July 9, 10, and July 13 to 17 mga higala. So, sa lain pang impormasyon, ang atong Lea Cofor nagpagawas og Power Advisory number 2026-050. Adunay pahigayon nga pole relocation ugba pohon Hulyo 7 adlaw Martes didto sa may barangay Hinabay, Kabulisan, Caminto de los Santos, Inupacan, barangay Mahilom, Hindang. So 9 a.m. to 4:30 p.m. So 7.5 hours kining ipahigayon mga higala nga pole relocation. And pahinumdum pud no pagbalik karong maabot nga July 11 Saturday sa District Membership Assembly Baybay North District no, Barangay Santo Rosario to Barangay Maybog dito sa may Barangay Kugon ipahiga ng Assembly Gymnasium mga higala 8:30 a.m. Adunay pahigayon nga raffle adunay ipaabot ng mga raffle prizes sa first 200 man siguro na nga makaparehistro o adunay nagadaiyang papremyo. And mga higala sa peace and order naman so far ang atong dakbayan sa Baybay generally peaceful no, and ang atong kapulisan padayon sa pagpahigayon og mga nakadaiyang measures para malikayan ang mga krimen sama niining pagpahigayon og Oplan Bandilyo against illegal drug use no, og uban pa nga mga nagpahigayon usab sila og pulong-pulong og mga awareness no, kabahin sa nagadaiyang balaod og unsa pa na diha mahinungdaong impormasyon para mapalig-on pa ang community vigilance, promote safety awareness and ma-intensify ang law enforcement operations. Kini pinaagi sa Enhanced Managing Police Operations mga higala. And in case adunay mga reports, inquiries, police assistance, mamahimong bisitahon ang Baybay City Police Station sa may Barangay Gaas. Ang hotline number 0998-598-6486 o aduna po tayo pinakaduol diri nga police station diri sa VSU mga higala. Og mo kana ang atong mga pasiw ng impormasyon alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw nga Lunes, Hulyo 6 mga higala. Yes, mga researchers sa VSU nagpagawas og pagtuon sa mga hinungdan sa ASF outbreak sa Leyte. Courtesy visit sa Baybay City alang sa Doctor of Medicine program gipahigayon sa VSU. At ang iyang dugang detalye ni ini sa second half nitong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Ma'am Mikay. Thank you. Ito na yung mga pasiunang impormasyon. Nagdara oras may danal kataon minuto ug sa mag alas 8:30. Nga din naman DYES. Ato na mga nahikay nga sumata nato na mga partners, DD Production team.
FIVOX nagpahinumdumhan kamahinungdanon pag-andam kontra linog tsunami sa Eastern Samar. Bomb threat haisan siya Chas Borongan City na nakadisturbuhan na klase. Mga otoridad madagmit nga nagresponde. Nga na pro kalusugan, malang puson nga ginlansada 31 barangay sa dinya syudadhan Borongan. Ang detalye sangkay, niyan pagbalik phase 2 aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Nga diyan kita pira nga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguho ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Tanatag ang may alam. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Maupay ka aga. Ayan, sangkay 32 minutos na nakalabay, halas 8 na aga. Yan ang takna parto naman kita mga detalye nato natin mga larayluhan. Nga igena padangat kanina. Good morning, Jennifer Gulmatico and Jeremy Ubalde. Thank you ito niyo comment atin live stream. Sugad man kan Sir Leonard Domingo. Ayan, sangkay balik kita nga ito naman kan Ate Suzette Pretensio para ito mga detalyehan na balita. Good morning, Eastern Visayas. Kamplon, ngan para sa siyahan nga balita, matikang dede sa RP Calbayog, Sustainable Tourism, gindodoso sa Samar. Detalye, pamatian naton, matikang sa report ni Jmar Sumino. Radyo Pilipinas Report. Ginduduso ni Samar Governor Antan ang sustainable tourism sa Samar dida sa niya pag-inspeksyon sa Paranas Eco Trail and Birding Site. Personal nga ginbisita ni Governor Tan ang nasabi nga pasyadahan, agud maadman kung ano ang potensyal sini, ngan mas matagan tuang nga pag-alakapa, ngan makabulig pagpakusog sa lokal nga ekonomiya. Gintagan doon ni Governor Tan nga kung ang tao mismo maka-eksperyensya sa paglakat sa trail, mas masasabtan kung gaano kaimportante ang pagproteher sa biodiversity sa Samar, samtang nakakabulig pag-produce bag-ong oportunidad sa panrabahuan sa mga residente. Ang Paranas Eco Trail ang usa sa primary destinations sa Tandaya Trail Tourism Circuit ngan ginpapanginanon sa Tenani Association for Women and Development. Ini nga proyekto bunga sa pagburublig sa probinsya sa Samar ngan lokal nga gobyerno sa Paranas, kaupod ang Department of Environment and Natural Resources, Samar Island Natural Park Protected Area Management Office or DENR PAMO. Dugang pa ni Governor Tan nga ang sugad nga klase sa kolaborasyon in modelo sa community-based tourism nga magpuproteher sa kalibungan para sa susunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. So mga salamat JM Sumino san imo balita. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang diri sa lalawigan sa Southern Leyte, labi na sa lungsod sa Tomas Opos, Paudio Grand 2026 ipahigayon sa Tomas Opos ana report ni Ruel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Ruel. Hikahinama na sa mga mahiligon sa daga ng pag-arangkada sa Paudio Grand 2026 na ipahigayon karong Hulyo 19, 2026 sa melas 4 ang takna sa kadlawon diya sa Municipal Grounds sa Barangay Bugo sa lungsod sa Tomas Opos, Southern Leyte. Kabahing kini sa tinuig nga pagsaulog sa Paudiog Festival ang maong lumba. Nagtumong sa pagpalambo sa maayong panglawas ug panaghiusa sa komunidad samtang gipasigarbo ang kaanyag, kultura ug tiunay nga pagkamaabi-abihon sa lungsod. Bukas kini sa duha ka mga kategorya nga mao ang 5 km ug 10 kilometers, diin ang matag partisipante makadawat og race bib, finishers medal ug post race snacks uban ang kapilian alang sa usa ka event t-shirt. Alang sa mga interesado mamahimo nga magparehistro online pinagi sa opisyal nga Google Form links o diha ka mobisita alang sa online registration gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 9 na sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon sa Municipal Tourism Office ubos ni Brex Larcierda o sa Municipal Social Welfare and Development Office ubos ni Jessa Rizos. Gidapit sa lokal nga kagamanan ng tanang pamilya uga man naghigala sa pagsalmot araw nga dungan nga madiskubrihan ng Tomas Opos sa matagtikang sa maong dagat. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Lailani. Nana, ang kuan, naka-feed na? Okay. Kami nalapot, Ma'am Rose. Yes. Ayan, so siyan nga sumatatikang Philippine Information Agency. Biliran, LGU Kawayan may dawat og 800,000 pesos nga grant gikan sa DOST alang sa pagpalambo sa industriya sa Kawayan. Ang detalye matikang kan Sir Rodrigo Victoria. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Midawat ang local government unit o LGU sa Kawayan Biliran og 800,000 ka pesos nga grant gikan sa Department of Science and Technology o DOST Biliran alang sa proyekto sa pagpalambo sa industriya sa Kawayan. Gipahigayon ang formal nga turnover sa pondo atol sa Fund Turnover Ceremony ug Orientation on Bamboo Industry for Sustainable Enterprise Development and Disaster Resilience sa Mayor's Conference Room sa Municipal Building nitong Hulyo 2. Matod ni DOST Biliran Provincial Director Romeo Dignos, dili lamang pondo ang ilang gihatag kundi padayon usab ang tipikal nga suporta aron masiguro ang malampusong implementasyon sa proyekto. Samtang gipadayag ni Vice Mayor Jake Espina nga dakong bahin sa grant igayon sa pagtukod sa saka solar-powered bamboo waiting shed nga magamit sa DOST Octagonal Geotechnology. Kini ang ikaduhang istruktura sa nasod nga mogamit ninyang nga teknolohiya sunod sa saka nahimutang sa Lawag City. Gawas ni bahin usab sa pundo ay gahin alang sa bamboo propagation training aron matudloan ang mga mag-uuma sa husto nga pagtanong pag-atiman pagpadaghan og voluntarong pag-ani sa Kawayan, ang pagbansay, pagadumalaan sa Philippine Bamboo Foundation Incorporated ug mga TISDA accredited trainers. Dugang pa ni Vice Mayor Espina gikan sa orihinal nga 200,000 ka pesos nga counterpart fund sa LGU gipataas kini ni Mayor Rodolfo Espina ngadto sa 300,000 ka pesos aron mas mapalig-on ang implementasyon sa proyekto. Sa laing bahin gipahibal usab sa mayor nga andam ang Department of Agriculture sa pagpundo sa pagtukod og mga bag-ong irrigation canal alang sa tulo ka Farmers Irrigators Association sa lungsod. Basta mahatag sa LGU ang gikinahanglang 15% counterpart fund nga giingong naaprobahan na. Ang proyekto mulungtad gikan sa Hunyo tuig 2026 hangtod sa Mayo tuig 2027 ug nagtinguha nga makatukod og bamboo waiting shed ug bamboo propagation shed. Makahatag og pagbansay sa kapin sa 30 ka mga lumulupyo, makapalig-on sa kapasidad sa LGU ug komunidad
ug makahimo og mas lig-on nga lokal nga palisiya alang sa pagpalambo sa industriya sa kawayan. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, mga researchers sa VSU nagpagawas ug pagtuon sa mga hinungdan sa ASF outbreak sa Leyte. Ano ang detalye sa report ni Glody Cayunda. Nagpagawas o bagong pagtuon ng mga researchers sa Visayas. Gawas o bagong pagtuon ng mga researchers sa Visayas State University Faculty of Veterinary Medicine nga nagtutok sa mga hinungdan nga may kalabutan sa pagkatap sa African swine fever sa mga babuyan sa Leyte ug Southern Leyte. Gibase sa pagtuon sa 204 ka pig farms, nasayran nga mas taas ang posibilidad sa ASF outbreak sa mga umahan nga dunay daghang baboy, duol sa katubigan ug adunay mga langgam nga makasulod sa tangkal. Nakaplagan usab nga mas ubos ang risgo sa mga umahan nga nagchlorinate sa tubig ug ang dili basta-basta nga pagpasulod sa mga bisita. Gipakita usab sa pagtuon nga daghang mga mag-uma ang nawadan og kita tungod sa ASF pinaagi sa pagpatay sa mga baboy, pagkunhod sa presyo ug limitadong merkado. Tungod na ini, daghan ang mipatuman og masugot nga biosecurity ug sanitasyon sa ilang mga umahan. Ang mga pagtuon gipatik sa International Journal nga Preventive Veterinary Medicine o gipanguluhan nila Dr. Harvey P. Portugaleza o Dr. Christian Joseph C. De Los Reyes sa kolaborasyon sa mga tigduki-duki gikan sa Central Luzon State University. Gipunduhan kini sa Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines aron makatabang sa pagpaligon sa mga estratehiya batok sa ASF o pagsuporta sa mga mag-uuma sa nasod. Gikan sa VSU DYD-CFM, Glody Cayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Cayunda. Good morning, Eastern Visayas. Siya nga sumat ni kayhan na DOAS sa FIVOX nagpahinumduman na kamahinungdanon han pag-andam kontra linog tsunami sa Eastern Samar. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas, report. Gintagan doon han DOST FIVOX ang importansyan agap ngan sa yantipiko nga pag-andam kontra linog ngan tsunami, didhan ginbuhat nga prepared for the bigger ones, a science-based earthquake and tsunami preparedness symposium for the province of Eastern Samar, didan Hulyo 3 sa Melendez Farm and Restaurant, Barangay Songco, Borongan City. Ang symposium inorganisar han provincial government in Eastern Samar, pinaghan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO, kaupod ang DUST Regional Office 8, ugud maparigon ang hibaro kaandam ngan kapasidad han mga komunidad kontra mga geologic hazards. Ang resource speaker amoy Mr. Jeffrey Perez, scientist ngan officer in charge han Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division han DUST FIVOX. Haiya presentasyon iginsaysay ni Perez ngan Pilipinas usahan pinaka-seismically active nga nasod ha kalibutan tungod kay nahimumutang ini ha Pacific Ring of Fire. Sumala haiya may daharos 30 nga linog kada adlaw samtang sa kagatos tub 250 nga linog kada tuig ang inaabathan publiko. Gintalakay liwat niya ang kaibahan, han focus ngan epicenter, ang FIVOX earthquake intensity scale, ngan ang mga peligro nga mahimo durot han linog, sugad han ground shaking, surface rupture, liquefaction, landslide ngan tsunami. Iginpahinumdum liwat ni Perez nga importante ang regular nga inspeksyon han mga balay ngan mga building ngan ang pagsunod ha building code agud malikyan ang dako nga kadaotan may makasud nga linog. Ihiluwat iginsaysay ang papel han FIVOX Seismic Monitoring Network nga padayon nga nagmo-monitor han mga linog habugos nga nasod. Mahitungod naman ha tsunami iginhayag nga may duha ka klase hini, local o near field tsunami nga mahimo umabot habaybayon sulod lahin 2-10 minutos o sa ka oras. Ngan distant o far field tsunami nga mahimo umabot kang kagawasan Pilipinas sulod din sobra sa ka oras, tubtub 26 oras. Gintagan doon liwat niya nga ang Eastern Samar, tungod han lokasyon hini atubangan han Philippine Trench, usahan mga lugar nga posible maapektuhan han lokal nga hirayo nga tsunami. Iginpresentar liwat niya ang posible nga magnitude 7.9 nga linog ha Philippine Trench nga mahimo magresulta hin very destructive nga pagbayog ha sinirangan nga bahinhan nasod lakip ang Eastern Visayas. Ginpahinumdum liwat ni Perez
ang tulungan natural nga senyales ang posible nga tsunami, shake, drop ngan roar. Pulong niya kung abaton ang makasug nga pagbayog, makikita ang tigna nga pag-ubos o pagitaas ang tubig dagat o hibabatian. Ang makasug nga aringasa tigang hadagat, kinahanglan dayon umibakwit nga duhay taas nga lugar, ngan diri na maghulatin opisyal nga pahimatngon. Iyaluwat ginaghat ang mga lokal nga pangobyernohan nga magtukod hin community-based tsunami early warning systems, maghimuhin tsunami evacuation plans, magbutang hin hazard maps ngan evacuation signages, magpreserbarhan mangrove forest ngan coral reefs, ngan magdumaren regular nga earthquake ngan tsunami drills, agud maparig-on ang kaandaman han mga komunidad. Gintambungan ang symposium ni Governor R.V. Iverdoni, DUST Region 8 Assistant Regional Director, Dr. Rufino Mingote, Eastern Samar Provincial Science and Technology Office Chief, Dr. Arnaldo Amosco Jr., mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, mga kawanihan DILG Provincia, Local Chief Executive, mga representantehan civil society organizations, mga miyembrohan lokal nga media, nga iba pa nga stakeholders. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pen Pumida, ang detalyen balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dede sa RP Calbayog, 73% sa mga infrastructure projects sa Calbayog para sa tuig 2025 na kumpleto na. Detalye sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa 73% ang nakumpleto ng mga infrastructure projects sa gobyerno lokal sa Calbayog nga ginpondohan ilarom sa 20% Development Fund base sa report sa City Engineering Office durante sa regular meeting sa City Development Council lakip sa mga nahuman nga proyekto mao ang pag-repair o pag-rehabilitate sa Gadgaran, Kutob, Navarro Road, Amambakang, Kutob, Lungsub Road, sugad man ang reblocking sa Tarabucan, Kutob D. Victoria Road ngan pagkompleto sa San Jose, Kutob Esperanza Road Construction Project. Ginreport liwat nga nakompleto na ang pagkongkreto sa D. Victoria, Kutob San Isidro Road ug pipera pa nga barangay roads. Samtang 96.7% na liwat ang nakompleto sa mga proyekto nga ginpondohan ilarom sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund lakip ang pagtindog sa mga evacuation centers sa mga barangay San Mantaong, Tinambakan, Bantian, Phase 2 sa Kagmanipis, Peña, Sinantan, ngan panunungon, ginalauman nga makakabulig ini nga mga proyekto para mas mapadali ang biyahe sa mga residente, mapadali ang pagpadangat sa mga kinahanglanon nga serbisyo ug mapakusog ang kaandaman sa syudad sa panahon sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Abaka Coalition second quarter meeting gipahigayon sa Sogod. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malapusong gipahigayon sa local government unit sa Sogod ang Abaka Coalition second quarter meeting dito sa Municipal Conference Hall ning lungsod sa Sogod diin nagtigom ang mga representante gikan sa Department of Agriculture, Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFIDA, Eastern Visayas, National Abaka Research Center, mga state universities and colleges, local government units ug mga kaabag sa industriya aron mapaligon ang industriya sa abaka ug uban pang fiber sa Tibok Eastern Visayas. Gipanguluhan ang naasoyng tigom ni Regional Executive Director Joseph Salas sa DA PhilFIDA Eastern Visayas ug gitutukan sa panagtigom ang pagpaligon sa pagtinabangay sa tanang mga kabahin sa industriya pinaagi sa paghisgot sa mga prioridad nga programa, pagpaambit sa technical nga kahibalo, pagpalambo sa malungtarong produksyon sa abaka ug mga pamaagi aron mapauswag ang kompetensya sa merkado. Sa iyang mensahe sa pag-abiba o ingon man pag-abi-abi sa sangguniang bayan, pinagi ni Honorable
SB member Rofo Olo, chairperson sa Committee on Agriculture and Fisheries, ang tanang mga delegado o gipasiugda ang kaminungdanon sa iniusang pagpaningkamot sa pagpalambo sa industriya sa Abaca. Samtang gipadayag usab ni Vice Mayor Attorney Jose Melgulo ang padadyon nga suporta sa munisipyo sa Sogod sa mga programa o inisyatiba nga magpaligon sa kapasidad sa mga mag-uuma sa Abaca ug nagpasiugda sa malungtarong kalambuan sa agrikultura. Ang malampusong panagtigom nagpakita sa ligon nga panagiusa sa mga miyembro sa koalisyon sa pagduso sa kabaguhan, pagpaligon sa panagtambayayong tali sa mga institusyon ug pagtukod sa usa ka mas ligon ug mas kompetitibo o competence nga industriya sa Abaca sa Philippines alang sa kaadyuhan sa komunidad sa mga mag-uuma sa Tibok Eastern Visayas. Balita gikan sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kadugaan nga sumat gikan Philippine Information Agency, SSS Kasangga Collector Program nagpalapad sa Social Security coverage sa biliran. Ang detalyen matikang kan Sir Rodrigo Victoria. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayon ang Social Security System o SSS sa pagpaligon sa Social Security coverage sa mga empleyado sa gobyerno pinagi sa Kasangga Collect Program. Human opisyal nga may pirma o Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Agrarian Reform, Provincial Office o DARPO Biliran ug ang local government unit sa Almeria natong Hulyo 1. Ang Kasangga Collect Program nagtumong sa paghatag og mas epesyente ug kasaligan nga sistema sa pagkolekta ug pag-remit sa SSS contributions aron masiguro nga ang mga empleyado ilabi na ang mga contract service o COS o job order o GO personnel adunay husto nga social security coverage o makaangkon sa mga benepisyo nga gitanyag sa SSS. Sa DARPO Biliran ang kasabutan gipirmahan sa Provincial Agrarian Reform Officer 2 Tilma in Alba uban mga opisyal sa ahensya. Sa bahin sa SSS gipanguluhan ang delegasyon ni Vice President Attorney Porfirio A. Salidaga Jr. Kauban sila Branch Head Gregorio Isbarosa ug Acting Branch Head Jimar R. Hamandron. Sa iyang mensahe gipadayag ni Alba ang iyang pagpasalamat sa SSS sa paghatod sa Kasangga Collect Program ngadto sa DAR Biliran nga iyang giingong dakong tabang aron mapaligon ang social protection sa mga empleyado labi na ang mga COS o GO personnel. Samtang ipasabot ni Salidagang ang programa usa ka lakang aron mapadali ang pag-remit sa kontribusyon o mapalapad ang pag-access sa mga benepisyo sa SSS. Matud pa niya ang maong inisyatibo nagpakita sa padayon nga paningkamot sa SSS sa paghatag og dugang nga seguridad ug proteksyon sa mga mamumuo pinaagi sa epektibong panagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga panggamhanan. Sa samang adlaw may pirma usab og MOA ang LGU Almeria ug ang SSS alang sa implementasyon sa Kasangga Collect Program. Gipangaluhan ang seremonya ni Municipal Mayor Maria Bisali uban sa mga opisyal sa SSS ug sa lokal nga panggamhanan. Pinagi sa mga kasabutan, gilauman nga mas kapaligon ang pag-remit sa SSS contributions sa mga kwalipikadong empleyado sa LGU Almeria o masapalapad pa ang social security coverage sa lungsod. Nagpabilin nga prioridad sa SSS ang pagpaligon sa mga panagtambayayong uban sa mga ahensya sa gobyerno aron mas daghang mga mamumuo og makabenepisyo sa social security protection o mga serbisyo nga gitanyag sa ahensya. Mga salamat Sir Rodrigo Victoria ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusang balita gikan sa DYDC-FM, courtesy visit sa Baybay City alang sa Doctor of Medicine program gipahigayon sa VSU. Anang detalye sa report ni Jexter Kizon. Malampusong gipaygayon sa Visayas State University kun VSU ang formal nga pagpahibalo sa pag-aprobar sa Commission on Higher Education conched sa Doctor of Medicine program atol sa gihimong courtesy visit sa Universidad sa Baybay City Hall ni atong Hulyo 2 ning kasamtangang tuig. Gitambungan ang maong panagtigom ni VSU President Dr. Pros Ivy G. Yepes uban sa mga miyembro sa College of Medicine, BCICH Chief Dr. Christine Valdevia ug OIC City Health Officer Dr. Jerome Profitana diin ilang gipahibalo
pagpahibalo sa lokal nga panggamanan sa Dakbayan sa Baybay ang opisyal nga pag-aprobar sa programa. Lakip sa mga gisgutan sa maong panagtigom mao ang posibilidad sa paghatag og scholarship sa local government unit kun LGU alang sa mga baybayanong nagtinguha nga mahimong doktor pinaagi sa College of Medicine program sa VSU. Gisgutan usab sa delegasyon ang posibleng pagpalig-on sa kolaborasyon tali sa klinikal nga pagbansay sa mga estudyante pinaagi sa mga lokal nga pasilidad sa panglawas. Lakip na ang mga barangay health center, mga programa nga gisuportahan sa Department of Health kon DOH, Super Health Center ug Dialysis Center sa Dakbayan sa Baybay. Ang maong panagtigom nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Visayas State University ug sa lokal nga panggamhanan sa Baybay may tungod sa pagpalig-on sa edukasyon ug serbisyo sa panglawas pinaagi sa hiniusang mga programa ug mga inisyatibo. Gikan sa VSU DYDC-FM, Jackster Quizon, good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Jackster Quizon. Good morning, Eastern Visayas. Duang sumat na ikayhan DYS bomb threat hayasan si Echas Barangay City nakadistorbuhan klase. Mga otoridad madagmit nga nagresponde. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belazar. Radyo Pilipinas, report. Nabulabog nga naputusin kahadlok ang bugos nga eskwelahan ng Eastern Samar National Comprehensive High School kon ESNCHS Borongan City didan Biyernes nga adlaw. Katapos madiscover no sa nga bomb nga gun threat sa social media nga nahinungdanan suspensionan klase tempranohan aga. Madagmit nga nagresponde ang mga otoridad ng Borongan City Police Station upod ang elite forces and SWAT team nga ang Eastern Samar Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit nga nagdumarin madagmit nga security sweep, pag-inspeksyon nga pag-clearhan mga pasilidad ng eskwelahan. Eksakto alas 8 aga, opisyal nga igindeklarar ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police and Borongan CPS, nga clear nga negatibo hinbomba nga armas di fuego ang eskwelahan. Ngan talwas di kang hanuman nga peligro. Subay kan Dean Ernest Paul Hermano, acting school head han ESNCHS, nagugat ang grabe nga kahadlokan administrasyon katapos nira makita na online space at post ng retrato in panarhog pagbomba ngan panmusil hasulod han campus. Dayon nga nakilalaan at tunupat nga mga estudyante nga responsable, mga grade 11 kitchen operations kun cookery nga hira adtun kinuha nga nagpost ang retrato. Tungadan peligro kinabuyan mga estudyante ng magturutdo, madagbit nga nag-issue in suspension han class and office of the officer in charge principal, subay han rekomendasyon han Borongan CPS ngan pag-aprobarhan DepEd Borongan City Division. Hamadagmit nga operasyon ng kapulisan kasubong ang City Social Welfare and Development Office kan CSWDO upat nga minor de edad nga mga estudyante nga may ada panuigan 15-16 nga 17 anyos an hagilayon nga na-identify ngan ginpa-report ta principal sa office para ang investigasyon upod nga iginpatawag ang ira mga kaganak. Ha investigasyon ginawas nga diri ungod an hulga ngan waray nakitaan nga armas o bomba tikang haira uhan eskwelahan. Ginamin han kabataan nga trip-tripla ulak sila hatun ira grupo ang nasabi nga seryoso nga panarhog sa social media. Hapag kayanan, mga gintatahapan, inaada na kustudihan City Social Welfare and Development Office para in discernment assessment. Kasumpahin, nagpahimat kon ang mga otoridad kung mapamatudaan nga may adara seryoso nga pag-abat o discernment han iragin buhat, pormal hira nga maatubangin mabugat nga kaso, sugadhan grave threat ngan alarm and skandal. Ang pagpasaranghin bomb joke o buwa nga bomb threat, inusa nga seryoso nga krimen ha ilaroman balaod, nga pwede magbunga hin nga dali makatuig nga kaprisuhan. Ngan naging madagmit ang reaksyon ngan aksyon ng mga otoridad ng insidente tungod nga bag-o pala hahuna-huna harihiyon adto nahitabo nga madugo nga pamusil hausa nga eskwelahan sa syudad ng Tacloban. Diin na nasabi nga trahedya intulong nga estudyante na awatan kinabuhi ngan nasama din 20 nga iba pa. Usa nga panhitabo nga nagdusuhan bugos nga Eastern Visayas nga magpatuman in zero tolerance policy ha mga tarog nga seguridad ng mga eskwelahan. Nagpahayag naman ang pamunuan han Eastern Samar National Comprehensive High School nga seryoso nira nga gintratratar nga tanan nga tarhog nga seguridad ngan padayon ang pakipagsumpayan ha mga otoridad agud mapagbaton ang mga nagpaluyo hini ngan mahipabilin nga murayo ngan talwas ang edukasyon han mga kabataan ha Eastern Samar National Comprehensive High School.
Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, ang detalyan balita. Ug gamay na nala kita 2 minutos ug sa mag-alas 9. Balik kita nga naton mga ka-partners, mga partner para gihapon hadton panamilit naman. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Daisy. Ngan amon na isingit adi amon katapusan nga balita. 13 nga peace builders sa Northern Samar nakakarawat san ayuda ilarom san iklip. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. 13 nga peace builders sa Northern Samar ang nakakarawat san ayuda tikang sa gobyerno ilarom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Santo naglabay nga semana 11 sa era ang nakakarawat san tig 65,000 pesos nga ayuda, lakip ang 50,000 pesos nga livelihood assistance, ngan 15,000 pesos nga immediate assistance. Samtang duha pa nga peace builders ang nakakarawat san kapareho nga bulig kadungan san ceremonial declaration san stable internal peace and security condition para sa mga bungtos san 1st District sa Northern Samar. Ginpangunahan ang distribusyon ni DILG Provincial Director Geraldine Makilabit, Governor Haris Unchuan, 803rd Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan, ngan Provincial Social Welfare and Development Officer Jenny Darish. Sumalakan Governor Unchuan, tumong sa programa nga buligan ang peace builders nga makangtikang utro, magkamayada pang inabuhi, ngan magtinabuhi nga produktibo ngan malinawon sa era komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, punto alas 9 san aga, ngan bueno nga dinamon paghumanon amon partisipasyon para yan ang Monday edition sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributors yan nga aga. Damo nga salamat kan JM Sumino ngan kan Charmaine Parito Balvez. Ngan damo gihapon nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control. Damo nga salamat kan Raizano Barandino ngan sa aton OJT sa NWSSU, Brenda Fortuna ngan Angel May Del Rosario. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon, ako otro ini si Suzette Pretensio, iyon nakaupod sa Monday edition sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sab sa atong mga kaubanan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa atong Radyo Pilipinas Sogod, atong katugbang sa Master Control si Noel Palugod pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Pasalamat sabta sa support sa atong admin staff sila si Miss Rosemary Mikate, Junjun Amora, and of course si Igoy Paul sa atong mga frontliners. Sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Orit Atuil ug Chevik. Kanigahapon ninyong higalag-alagad sa kahanginan Chema Distriza. Magpasalamat sa itong Monday edition sa itong Tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. And yes, Ma'am Mary Lailani po. Ada pa. Okay. Tangalan sa Philippine Information Agency, sa among Regional Director kang Sir Rian Arento, sa akong Manager kang Rodrigo Victoria, ako sila ni Pitaw Tupas mo. Pasalamat sa atong mga kaubanan din ha sa RP Sugod kang Ma'am Gemma Distresa, sa RP Calbayog kang Ma'am Suzette Pretensio, sa RP Borongan kang Ma'am Dayan Camplon, sa VSU Baybay kang Ma'am Micaela Gongora, ug sa atong tanan nga mga news correspondents, daghan kayong salamat ug ilabi na pud sa atong mga suking tigpaminaw, daghan kayong salamat ug may buntag ka natong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, din nasab natapos ang partisipasyon ng atong CBAnan. Sa kanan sa station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug akong nakauban ginihang atong mga news contributors Glory Cayundan, Jexter Quizon. Din atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Gan, sugod man nga di DYES. Thank you aton news contributors, Ate Pen and Ate Daisy, aton mga kapartner, mga nakabakyang pagpatin mga sumat. Dama-dama nga salamat, Ma'am Ate Suzette Pretensio, Ma'am Mary Lailani Tupas, Ma'am Gemma Distriza, and Ma'am Micaela Gongora. Ate din Camplon at tuniyo naging host para hininga aton panlunes nga edisyon.
Din hilatan taramdan, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visaya. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng